Satan. Mag-continue yung group ito. Parehas pa naman ang pangalan, Princess. Yung sa pangalan ay 10 years ang apelido. So, apelido pa ng aking ama sa ina. Yung lola ko ay Reyes. So, sa madaling salita, yun yung pangyayari. So, nag-aaway sa harapan mismo ng kapatid ni Mrs. So, ang dinakit, yung kapatid ni Mrs. Hindi yung dalawang bata na nag-aaway. Ang naging kaso, mag-treatment. Naging kasi mag-treatment ay tatlong aking pagkaunawa ron, physical abuse or emotional abuse or sexual abuse. Sa tingin ko, yung kaso ay nakapokus ay doon sa emotional abuse. Siguro nagsasalita, hindi sigurado, o kapatid ni Mrs. ay nagsasalita, marami, sinabi ng kung ano-ano, dahil yung anak niya ay nasaktan, kaya yun. So, ibig ko tuloy dito, paano nangyari yun? Minsan kasi ang tao hindi ginagamit ang pag-iisip. Yung kaisipan. Tamang pag-iisip. Kasi ang isipan kasi nga ng tao, ngipin sa ngipin, mata sa mata, o ngipin sa ngipin. Sabi nga nila ay, sabi ko sa Tagalog, lichak lang ang walang ganti. Sino nakakaalam nun? Medyo Islam ko yung pagkakalo dahil parang ang samang bangkitin dito sa unahan. Pero yun ang kaya ng tao. Hindi maaaring walang ganti. Sa isip-isip ko lamang, sabi ko, kung hindi pinatulan, ang pamangkin ni Mrs., dapat sana hindi sila nangaharap ngayon sa kanyang pagbubuhay. Kung hindi na pinatulan, ang depensa ng bata, ay nahamon siya. Okay lang yun. Kahit maghamon ng maghamon. Kasi nga, sa kaisipan ng sanlibutan, hindi po pwede yung ganon. Ano ba tawag doon? Nakakalalaki man, yung mabibig sabihin nakalalaki, kaya mga babae yun, hindi nakakababae. Parang ganon na ibig sabihin. Kasi, ang aking pagkaunawa kasi, sa sanlibutan, normal na yung ganyan. Ang bubuli ng buli. Dapat hindi na pinatulan. Kung hindi niya pinatulan, pumasok dito, lampas sa kanan, walang gulo. Ang kanya ito sa sabihin. Pero dahil sa yun na ang agos ng sanlibutan, hindi po pwede niya yung sabihin mo ba? Ano lagay at bubulihin mo na ako ng bubulihin, alaitin mo na ako ng lalaitin. Iba kasi ang paniniwala ko sa ganyan. Kaya sabi ko nga, minsan nga, naalala ko yung isang
niyo sabi ng ating Panginoon, Matthew chapter 5 verse 38, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Yun ang sinabi ng sanlibutan. Hindi po pwede kami inaagrabyado. Kailangan. Mata sa mata. Hindi nga sabi nila, ang walang ganti. Yung sinasabi din, di ba? Ang Panginoon ay nagtuturo na magkaroon ng pag-iisip na hiwalay sa sanlibutan. Dahil kung hindi ka magaling, kung hindi mo sisikapin ang takbo ng isipan mo maghihiwalay sa sanlibutan, apiktado ka, masusugatan ka nito. Kaya ang Panginoon ay nagturo na magkaroon ng pag-iisip na hiwalay sa sanlibutan. Matthew chapter 5, pasin ninyo ang mga pangusap na ito. Matthew chapter 5, verse 39 to 43. Dapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Sabi ko kayong pumatol. Huwag niyong patulan ang sanlibutan. Huwag niyong gayakin ang standard ng pamantayan nila sa sanlibutan. Tuloy natin, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay pagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balaban. At sa sino mang ipilit o ipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Sa mentalidad ng tao, ano, balik. Sinampal ako ito, ibigay ko kayo kapila. Kung pumato sa iyo ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan ang turo ng Panginoon eh. Pero ang mentalidad ng tao, binato ka ng tinapay, batuhin mo rin ng tinapay, kasama yung lalakyan ng garako. Yun ang katulina nila eh. Pero na nga, ayun nga, ngipin sa ngipin. Sabi nito, bigyan mo sa iyo yung huwag mong sa karigda na sa iyo nangungutang. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at pakutan mo ang iyong kawan. Yan ang mentalidad ng sanlibutan. Nabi ng ating teksto na kung hindi mo ihiwalay ang iyong pag-iisip sa sanlibutan, hindi mo malalaman ang tama at ang mali. Kaya dapat, alam natin, kaya kung ano ang uso sa sanlibutan, hindi dapat tayo nakikiuso. Nakukuha niyo, yung ibig sabihin na huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan. Pag uso ang jowa at uso ang tagjowa, ang barkada, hindi ka dapat nakikibarkada, nakikipagjowa. Di ba? Hindi ko malimutan talaga one time na nagdadala ako ng kahit ni Mrs. doon sa kabilang kanto lang dyan sa bagong buhay. Meron doon mga bata, ang edad siguro, mga nagkakamali, 5 o 6 na taon. Nag-uusap sila, naglalaro sila, ang usapan nila sa kanilang laro. Uy, mamaya darating yung jowa ko ha. Huwag mong kaagawin yung jowa ko ha. Kanya-kanya tayong jowa. Nagulat talaga ako, 6 na taon lang. Sumabat talaga ako doon sa mga bata. Sabi, wow, ang babata niyo pa lang, pero may mga jowa na kayo. O ba yung ibig ko sabihin? Yung kalidad na nasa libutan nyo. Na kung ano ang uso, kailangan sasabay ka sa agos. Nasabi nga ni Benjamin Franklin, if everyone is thinking alike, then no one is thinking. Kung pareho ang iniisip ng lahat, walang nag-iisip. Sabi, walang gumagamit ng isip. Kaya kung ikaw ay sunod-sunuran na sa kaagos ng sanlibutan, hindi ka nag-iisip. Yun ang diritsang ibig sabihin ni Benjamin Franklin. Sinabi ng salita ng Diyos na ang karunungan ay nanggagaling sa itaas. Huwag niyo po yung kalilimutan. Kaya kung ang karunungan ay nanggagaling sa itaas, so ibig kong sabihin, wala kang mapupulot na karunungan sa sanlibutan. Walang mabuti at walang tama sa pag-iisip ng sanlibutan. Ang kaisipan lagi ng sanlibutan, puro makalaman. Ito sabi ng James chapter 1 verse 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama
galing sa baba. Ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas. Pero wala ka kukuha sa baba. Yan ang nasabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan. James chapter 3 verse 15, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas. Kaya ang karunungan talaga, pinasabi rito ni James, nagagaling sa taas. Kaya hindi mo dapat gawing standard ang pamantayan ng sanlibutan. Na kung ano yung uso, pag uso yung higaw nito, makikihikaw ka na rin. Hindi yan ang pamantayan, hindi yan ang karunungan na galing sa taas. Kapag ganun yun, ibig sabihin niya, ang pamantayan mo'y pamantayan ng sanlibutan. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa taas, kundi ang nauuwi sa lupa, sa laman, sa diablo. Dito ay itinutukoy ni Santiago na ang karunungan ay nanggagaling sa taas, hindi sa lupa o sa sanlibutan. Kaya hindi dapat ang pamantayan ng tao, ng Diyos, ay ang sanlibutan. Oo, niyo? Nasusunod niyo ba? Hindi dapat ang pamantayan ng tao ng Diyos ay ang sanlibutan. Hindi ka maaapektuhan ng sanlibutan o masasaktan ng sanlibutan kung ang pag-iisip mo ay hiwalay sa sanlibutan. Ay, maniwala ka. Napaka-imposible na masaktan ka ng sanlibutan o maapektuhan ka ng pangyayari ng sanlibutan kung ang pag-iisip mo ay hiwalay sa sanlibutan. Hindi ko makalimutan, may natanap noon isang krimen, kung na ako nagkakamag at yata ng Quezon o Chaong o San Pablo, kasi ng Quezon, isang babae ang hinaya ng apat na kalalakihan ang makipag-inuman sa kanila. Niyaya nila ang babae sapagkat alam nila na ito'y umiinom. At nang malasing ang babae, alinhinang ginalaw ng apat na lalaki ang babae. Ginanoy. Kaya umuwi yung babae, kinabukasan, madaling araw na nang mawala ang kalasingan, masasakit ang katawan, at ang masama pa doon, pagkaraan ng kanilang buwan, nagdalang tao ang babae. Itinimanda, tingnan nyo na lang sa YouTube, lalabas yun. Itinimanda ng magulang ng babae. Ang sagot ng apat, aba, pakikinig mo kung kami mo si Lydia. Yun ang sabi. At yun ang ibig sabihin, yun talaga ang dapat managot. Yun, napatawa nga ako ngayon. Ang ibig ko sabihin, magandang rate pa yung babae kung yung babae ay hindi sanay uminom ng alak. Kung siya hindi sanay na ating dami na ay nasa labas pa, tapos nakikipag-inuman, yun ang hindi kumakuha ninyo. Kung ang isipan niya hindi katulad ng isipan ng sanlibutan, na ikaw kababaeng tao, alas 9 na ng gabi, nasa lansangan pa at sanay makipag-inuman, ang ating namang tinatawag sa magulang, sanay kasi siya na umuwi ang anak niya na lasing. Kaya nangyari yun. Bakit ganon? Kasi yun ang agos ng sanlibutan, ng pamantayan ng sanlibutan. Kaya yun ay pangkaraniwan sa kanila. Kaya yun ang ibig ko sabihin, hindi ka maaapektuhan ng sanlibutan o masasaktan ng sanlibutan kung ang pag-iisip mo ay hiwalay sa sanlibutan. Kung ikaw ay hindi ko yung babae nito, ang taga-pension, hindi sanay uminom, uuwi na makakaya at papasok sa bahay niya, mag-aayos na lang ng kanyang assignment sa school, di walang disgrasya. Ayon ba kayo doon? Pero dahil siya tumaayon sa takbo ng sanlibutan, nasugatan siya ng sanlibutan. Ang sabi nga ng isang quotation, nothing is painful
to maging pamantayan, maging estilo, ang kaisipan ng sanlibutan. Yan nga. Meron na po, nakita ko nga yung isang relative ni Mrs. Naawa ako na naiinis, naawa kasi ako dahil walang amay. Wala kasing amay, broken family. Kaya talagang ako talaga, malapit ako sa mga taong mga batang ganito. Yung walang ama, walang ilang beses, alam ni Mrs. yan, ilang beses na ako talaga gusto kong magpakaama sa kanila. Dahil nakikita ko yung kawalan nilang, yung kakapanan, yung wala sa kanila. Tamang pinimisis. Niliwa ito. 14 years old. Ang lalaki. Dito. Hanggang dito. Sabi ko, bakit mo ginawa niya? Alam mo ba dahil sa ginawa mo yan, ipinapakita mo sa sanlibutan sa lahat ng tao makakakita sa iyo na ikaw ay babaeng kalagkahin. Ang gumagawa niya ay mga adik. Mga pokpok ang nakikita kong gumagawa ng ganyan. Sabi ko, ganyan ang kasalanan. Hindi mo na mapupura yan. Ganyan ang kasalanan. Pag na-involve ka sa kasalanan, kahit pagsisihan mo yan, hindi mo na mawawala yan sa katauhan mo. Sabi, kahit ano gawin mo, hindi mo na maaalis yan. Sabi ko, ano na pumasok sa isip mo? Stress ka? Gusto mo magpakamatay? Hindi ganyan ang style na nagpapakamatay. Ang nagpapakamatay, isang hiwa lang na malalim. Tigok agad yun. Pero yung ganyan, ang dami, hinanay-hanay mo na diyan. Kawain niya ng mga babae, walang katinungan. Ang pag-iisip. Totoo yun. Dahil kung ikaw yung magpapakamatay, hindi mo na kailangan. Isang hiwa lang. Isagad mo lang. Patay ka na. Kung talagang gusto mong stress ka dahil sa problema, pero yung gano'n, ang inida na nakikita ko sa mga ganyan, mga sexy man niya, nag-enjoy sila na sinasaktan ng katawan nila habang nakikipagtali. Kaya totoo niya, gano'n natin ko, sabi ko, napakababa ng isang babae, ganyan ang bakso. Tapos 14 years old ka, ganyan ka na kaagad. Ano pumasok hindi sa isipan mo at ginanyan mo sa sarili mo? Tapos yun, nakipagbubugan. Sabi ko, pag pumunta ka sa pulis, hindi ka paniniwalaan eh. Eh, ikaw mukhang gangster eh, yung bakso mo ganyan ka. Eh, pag malinis ang katawan ng pamugbugan mo, eh, yung paniniwalaan ang grabyado eh. Eh, ikaw lalabas dyan na ikaw lalabas dyan na may tama ang utak eh. Ako hindi ko sabihin. Ang Panginoon ay sumasama sa tao na sa tamang pag-iisip. Kaya tandaan natin, hindi po pwede sumama ang Panginoon sa taong ang takbo ng isipan at pamantayan ng isip ay ang sanlibutan. Hindi pwede magkampo ang tagaitaas at tagaibaba. Ang sabi ng Panginoon, John chapter 8, verse 23, at sa kanya sinabi, kayo'y mga tagaibaba, kaya puro pamantayan ng ibaba ang iyong ginagawa. Tuloy natin, at sa kanya sinabi, John chapter 8, verse 23, at sa kanyang sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y tagaitaas. Kayo'y mga taga-sanlibutan ito, ako'y hindi taga-sanlibutan. Kaya kung ang pamantayan mo ay ang kaisipan ng sanlibutan, kung ano yung moda, kung ano yung uso, hindi kayo magpapalat po ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay taga-itaas. Ibig sabihin ng taga-itaas, hindi niya niyayakap ang moda, ang kaisipan ng sanlibutan. Kaya pinagpiliin na niya yung salita, hindi ako taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Paano mapapalag po yun? Paano mo sasabihin, magsasamahan ka ng Diyos kung ang kaisipan mo ay, ang standard mo sa buhay ay ang sistema ng sanlibutan? Kaya sa mga anak ko, sinasabi ko yan. Kaya yung isa anak ko,
nagbihis. Pag ano na, sabi ko, hindi yan damit, Brian, palitan mo yan. Hindi ka makakalabas din sa batos na, hindi ko nakita. Sabi ko, hindi yan damit, Brian. Sabi ko, hindi kayo magpapanagpo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, uulitin ko, sabi ng Panginoon, kayo yung mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo yung mga taga-sanlibutan ito, ako'y hindi taga-sanlibutan ito. Kaya paano kayo magpapanagpo? Paano tayo magpapanagpo ng ating Panginoon kung ang mentalidad natin, ang sukatan natin ay ang agaloy o sistema ng sanlibutan? Kaya ang panalangin ni Jesus ay ganito. John chapter 17, verse 15 to 16. Tingnan yung panalangin ni Jesus. Hindi ko itinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Sino tinutukoy niya doon? Yung tinutukoy niya doon, yun yung sinasamahan niya. Ituloy natin. Hindi sila taga-sanlibutan, na kaya mo naman na hindi taga-sanlibutan. Kaya ang panalangin ng Panginoon, ingatan mo sila mula sa masama. At binanggit niya sa 16, hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Ibig sabihin, iisa sila, magkasama sila. Okay, sasamahan loob sa akin. Ang sinuturo lang natin, ang kaaralan natin ay salita ng Diyos. At panuli, ito ang magtatapos, ang tao nag-iisip ng tama, meron siyang iniiwanan. Iniiwan, dito na naman tayo, malimit ako napupunan nyo, malimit ako nangangaral. Doon sa salitang may iiwanan. Pakulito ko si Bartimeo, tinapon niya yung balakol niya. Ang taong nag-iisip ng tama, mayroon siyang iniiwanan. Kaya at ang tao hindi nag-iisip ng tama, mayroon siyang bagay na hindi niya maiwan-iwan. Kaya laging wala sa gawain ng Diyos. Meron siyang isang bagay na hindi na maiwan-iwanan. At pag ang tao ay meron isang bagay na hindi na maiwan-iwanan sa buhay niya, hindi siya nag-iisip ng tama. Isang halimbawa rito sa Lucas sa chapter 15 verse 17. Dahil iniwan ng alibughang anak ang kanyang pride. Basahin natin. Lucas 15:17 to 19. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya sa ilang mga alilang upahan ng aking ama, ang may sapat at lumalabis na pagkain, ako'y rito'y mamamatay sa gutom. Ano sabi ko? Nang siya'y makapag-isip. Ginamit niya ang isip niya. Sa verse 18, magtitindig ako at taruroon sa aking ama. At ako'y sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala akong laban sa langit at sa iyong paningin. Verse 19, hindi na ako karapat-dapat tawagin anak mo. Itinapon niya o iniwanan niya ang karapatan niya bilang anak. Maging ang kanyang pride ay tinalikuran niya, iniwan niya. Gawin mo akong tulad sa iyo, mga alilang upahan. Kaya ang tao nag-iisip ng tama, mayroon siyang iniiwanan. Yung pride niya. Kasi kahit anong mangyari, anak pa rin siya eh. Pero sinabi niya, huwag mo na akong ituring anak mo. Lahat ng pribilehiyo, iniwan niya. At yung kanyang pride, iniwan niya dahil nakapag-isip siya ng tama. Kaya ang tao nag-iisip ng tama, mayroong iniiwan. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, tanggapin mo na kapag gusto mo pumasok sa langit, marami kang iiwanan. Nangusap ako sa isang simple kaya na pangungusap, think carefully. Mag-isip ka ng pinakamabuti. Praise God. Dahil lahat ay tumayo, nangusap ako sa isang simple kaya na pangungusap. May kinalaman minsan
ang hindi magandang pangyayari sa buhay natin na iyong kinalaman ang ating mga pag-iisip. Kung paano namin ino-motivate, ino-monitor ang ating kaisipan at paano mangyayari yan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan ang dapat natin maunawaan. Yan napakahalaga ng salita ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Dahil nababago ang takbo ng ating isipan, nababago ang pananaw natin sa buhay, at natututo tayong mag-isip ng tama. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at sa huling binanggit, at ng buong mong pag-iisip. Yan, napakahalaga yung pag-iisip. Dapat yan. Hindi mo maiibig ang Panginoon kung ang pag-iisip mo hindi mo ginagamit. Pagkakampan ang pag-iisip mo ay ang pamantayan ay ng sanlibutan. Hindi mo magagawang ibigin ang Panginoon ng buong pag-iisip. Praise the name of Jesus. Sabitan natin ng Panginoon. Nakakasakali ako sa online. Kaya na kaluluwa na nakakakinig ang manood ng salita ng ating Panginoon. Alam mo kung paano mag-isip. Kung anong pamantayan mo sa buhay. Ang pamantayan ng sanlibutan, to see is to believe. Kailangan makita mo muna bago ako maniwala. Yan ang pamantayan ng sanlibutan. Pero hindi yan ang pamantayan ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, ang sumampalataya sa akin ay hindi hinahatulan, kundi pumasok na sa buhay na walang hanggan. Kaya kung di mo pa nakikilala ang ating Panginoon, hindi ka makapag-iisip ng tao. Sasabay ka sa agos ng pag-iisip ng sanlibutan. At yun ang dahilan kung bakit marami kapitaliran, marami kabuluhan, marami kabiguan sa sanlibutan. Dahil ang tao walang sariling pag-iisip kundi kumaayos lang sa takbo ng sanlibutan. Kaya sa oras na ito, ang unang dapat mong gawin, tanggapin mo si Jesus. Pag ginawa ko yan ang tamang pag-iisip. Dahil hindi lahat ng tao ay tumatanggap sa Panginoon, lalo na ang palasanlibutan. Yan ang unang mong gawin. Kung tinatanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon, bilang kang tanggapin siya, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po, ako'y nagkasala. Wala akong sariling identity. Sumusunod ako kung ano ang nakikita ko sa sanlibutan. Ginagawa ko kung ano ang kinasanayan ng sanlibutan. Pero naunawaan ko, hindi pala tama. Bago ako makapag-iisip ng tama. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako ng tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso
at inaanyayahan kita pumasok, maghari sa pinakasentro ng ating buhay. Isulat mo rin ang ating pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Umusan ko magandang para sa mga gustong i-align, itama ang pag-iisip nila sa kaisipan ng ating Panginoon. Pray in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, O God, in the name of Jesus, O Sama, Pag-ibig God, maraming salamat sa iyong kabutihan, O God. Mga bagay na hindi ko kayang ipangusap, mga bagay na hindi ko kayang maglinawin sa puso't isipan ng iyong mga anak, ikaw ang mangusap ng ilang Diyos. Lord, tulungan mo mga kaluluwang ito. Tulungan mo ang kabataan ito ng ilang Diyos. Naunawaan niya mga bagay na ayon sa iyong kalooban. Dahil mangusap ka sa kanyang buhay. O akayin mo siya ayon sa kalooban mo ng ilang Diyos. Lord, pagpalain mo ang iyong anak. Palaguin mo pa siya sa karunungan at kalaman at pananampalataya ng ilang Diyos. Yes, Lord, O God, in Jesus' name. God, pagpalain mo ang iyong anak ng ilang Diyos. Mangusap ka sa buhay niya. Pagpalain mo po siya ng ilang Diyos. Lord, God, tulungan mo ang iyong mga anak. Mangusap ka sa buhay niya. I-bless mo ang kanilang buhay ng ilang Diyos. God, maraming salamat sa iyong pagbuhay. God, maraming salamat sa lahat ng bagay. Amen. Praise God. Tayo lahat ay tumayo. Maging nalangin ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Oh God, hallelujah. Upang malaman niyo kung ano ang tama at mali. Ibig sabihin, kapag pala tayo nakikiayon sa takbo ng sanlibutan, hindi mo marirecognize kung ano yung tama at mali. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Dismiss na po tayo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon.